According dito, 7:18 nyo na-apprehend yung si Kilaw. Is this true? Yes, Your Honor. So 7:18. So 15 minutes from the area, pumunta kayo doon. 7:18 nahuli nyo na. Yes, Your Honor. More or less po is mga 1:40 in the afternoon. Okay, so mga 1 p.m., mga gano 1 to 2 p.m., hawak nyo na yung tao. So, will you confirm or deny this? I deny this, Your Honor. Ano sinasabi nyo dito na 7:18 nyo nahuli yung tao? Yes po, Your Honor. At sa matter of fact, yung sinasabi nila na 1:30 pa lang hanggang alas 2, hawak nyo na raw yung tao. Ayun yung sinasabi nila, and at the same time, nakikita natin sa CCTV. Okay, so you stick with your story. Yes, Your Honor. Deny po, sir. Dinideny mo rin. Yes. At hindi nangyari itong sinasabi nila. Yes, Your Honor. At itong CCTV, walang katotohanan. Yes, Your Honor. Hindi pa lamang sila nahuli. And that's the reason why itong mga pulis na to, sila, yung team leader, si Andy Garilla, lahat kayo pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo eh. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa pidapit nyo? Yes, Your Honor. Oh my goodness. Good I morning. would like to remind each and every one of us in here, please, reminder na to sa lahat. Please observe honesty, no? And truthfulness of your statements, no? We don't want to, again, a reminder, ayaw namin gumawa ng mga bagay na hindi nyo magugustuhan. So be truthful lang po, no? Sige, go ahead, Patrolman Tamaray. Good morning po, Your Honor. Your Honor, yung naganap pong bypass, Your Honor, is nung 3:45 p.m. ng May 18, 2023, may isang informante po nagsabi sa akin na may nagaganap daw pong bentahan ng illegal na droga sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna. At yun po ay aking pinaalam sa aking team leader na si Police Staff Sergeant Andy Hirilla. 5 yun, no? Yes, yes, Your Sinasabi Honor. mo. And then after, dito sa affidavit nyo, 4:22 ng hapon, ay nakipag-coordinate na kayo sa PIDEA. And then after that, 7:03, nagkasama-sama na kayo doon sa area, pumunta na kayo sa Cuyab. I know this place because I've been a congressman for 9 years sa Cuyab. At alam ko yung pasikot-sikot sa Putol sa San Antonio. At 7:03, from the station, saan kayo nanggaling dito? Sa police station sa Plaza or sa Pasita? Sa main station po. Dito na sa Plaza. Opo. Okay, so from there, dumiretso kayo ng Cuyab, 7:03. Jump off po na, yung 7:03 po is jump off po namin yun. Correct. Yun po yung paglabas po namin sa main station po namin papunta sa area kung saan magaganap po yung bypass. Okay, so according dito, 7:18 nyo na-apprehend yung si Kilaw. Is this true? Yes, Your Honor. So 7:18. So 15 minutes from the area, pumunta kayo doon. 7:18 nahuli nyo na. Yes, Your Honor. And according to sa accused, saka yun sa kapatid, saka sa anak, ay alas 4 pa lang ay nasa inyo na yung tao. Sige, go ahead, Mr. Tony Kilaw. Sir, more or less po is mga 1:40 in the afternoon. Okay, so mga 1 p.m., mga 1 to 2 p.m., hawak nyo na yung tao. So, will you confirm or deny this? I deny this, Your Honor. So, again, you're under oath, Tamaray. So, pinasisinungalingan mo yung sinasabi nila in spite of the fact that meron tayong CCTV na pinakikita. Yes, Your Honor. And this was confirmed by Colonel Legion na pinakita at in-identify yung mga tao. In-identify kayo. Colonel Legion. Sir, I would deny, sir. I didn't identify the person, sir. It's the statement of Sir Tony Kilaw, sir, that one of my aide, and I don't remember, sir, kung sino yung sinasabi ni Sir Tony Kilaw, sir. But then on my part, sir, I didn't mention names of So yung aide mo po ang nag-identify. I would deny, sir, na
nagsabi yung aide. And who's the aide na sinasabi po ni... So, Mr. Tony Kilaw, yung bang sinasabi mong nag-identify ng mga taong nandito sa CCTV ay kilala mo? Pag makikita ko po ng personal, siguro po ma-identify ko. I refute the statement of the good Hepe. Kasi po may witness po ako na sinasabi niya yung mga pangalan at saka Okay. niya. And even, well, you were mentioning hindi the name of the Mayor Art Mercado. Yes, Your He Honor. was there. Yes, Your Honor. Okay. And What was there? Attorney Albiar, Your Honor, and a retired commissioner na Okay, attorney. we will be inviting them over as well, no? Yeah. Sa next hearing para Yes, makita Your natin yung veracity. So, okay, si Tamaray, sinasabi mo wala nangyaring ganito, no? Na sinasabi nila, tama? Yes po, Okay, Yes po, Your Honor. susunod si Mungkal. Mungkal ba 'yon? Lorenzana. Okay, Lorenzana. So, you are sticking also with the affidavit that you have filed, right? Yes, Your Honor. So, you are under oath. Again, you're all under oath. Yes po, Ah. Your Honor. At lahat ng sinasabi nyo dito na 7:18 nyo nahuli yung tao. Yes po, Your Honor. At sa matter of fact, yung sinasabi nila na 1:30 pa lang hanggang 2:00, hawak nyo na raw yung tao. Ayun yung sinasabi nila, and at the same time, nakikita natin sa CCTV. Okay, so you stick with your story. Yes, Your Honor. Okay, si Mungkal na lang. Mungkal. Kasi ito may mga affidavit. Good afternoon, Your Honor. Oh, sige. Sir, you have the sinumpahang salaysay dito rin po. So you deny o confirm? Deny po, sir. Dinideny mo rin. Yes. Itong, at hindi nangyari itong sinasabi nila. Yes, Your Honor. At itong CCTV, walang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Alright. Si Guerrilla ba yun? Guerrilla? The head of the team? Sige, Guerrilla. Yes, Your Honor. You deny as well. Yes, Your Honor. Okay, dinideny din po ninyo. Okay. So siguro ang tanong ko na lang kay Louie. Louie, sinabi mo kanina ikaw yung nandun sa yung lumabas. Kitang-kita naman yung mukha mo nung lumabas ka doon. Ikaw 'yon. So umalis ka, nakita namin, umalis ka. Tapos bumalik ka, naka-hood ka na eh. Yes, Your Honor. Oh, so sino yung kung nakita namin naipit ka eh. Ando sa CCTV eh. Sino yung nandong dalawang sinasabi yung pulis na naipit ka sa gitna? Sino yun? Sir, nung nandun po ako sa may 7-Eleven bago po kami umalis sa San Antonio, yung pagkakaipit po nila sa akin is hindi naman po ako makatingin sa kanila, sir. Merong speak louder please. Ito po yung jacket na suit-suit. Yung mic mo. Pakipatay yung kay yung sa kapatid mo ba si Tony? Hello. Pakipatay yung isa. Sige. Ito po yung jacket na suit ko noon. Tapos, parati po nilang hinihila yung, meron po itong tali. Tapos pag hinilap mo po yung tali, bababa siya. Pakitaas mo nga yung jacket mo para makita natin. Yan. Ito po, Your Honor. Meron po siyang hood. Me- Saka meron siyang... Meron, wala, kinuha sa jail yan. Yung pong tali po niya nawala na po. Pero may tali po yan. Pag Anyway, hinilap po yung para tali. to cut the story short, ma-identify mo yung dalawa na kumuha sa iyo sa mga kasama natin sa PNP. Can you kindly show the video yung para makita po natin? Actually, sir, medyo nalilito po ako sa kanila kasi malayo po. Tapos, sabi ko nga po kanina, ngayon, nung pumasok po sila, kanina lang po ako nagkamero ng rights para tingnan ko po yung mukha nila. Hindi ko po masyadong ma-identify sila eh. Medyo malabo po yung mata ko, sir, sa malayo eh. Hindi ko po sila masyadong makita Okay, sa ngayon. kanina may binabanggit ka kasi may nabanggit ka Mr. Kilaw that you texted your sister with regards doon sa para tulungan kayo sa ni admin ano pangalan Attorney Leonardo? Yes, Your Honor. Kasi by that time, nag-iisip po kami kung anong operating unit, kung anong yung humuli sa kanya. Kanino kayo humingi ng tulong? Sa kapatid mo? So, I advised my sister na kausapin yung husband niya
na kasi alam ko friend nung bayaw ko yung si Attorney Henry. At sino yung Attorney Henry na yon? He is the kasalukuyang City Administrator of San Pedro. Okay, so yung city administrator, kausap ng bayaw mo. Nang bayaw ko po. Attorney ano siya? Attorney Oliver Leonardo, Your Honor. Attorney Leonardo. Yes, Attorney Your Leonardo, can you kindly state on this committee yung pong authenticity and veracity of the statement of Mr. Kilaw regarding dun sa pag-text? Anong oras ka nag-text, Tony? Anong oras ka nag-text sa kapatid mo? Parang alas 4 according sa yung sulat dito. Your Honor, hindi ko na po in-indicate yung time. But pwede ko pong i-retrieve sa cellphone ko. Sandali. Sinabit sa akin yung kahapon. Like, ayan. Three. At ang reply sa iyo, 4:40. So, Attorney Salazar, can you kindly confirm kung ano to, forward text to, no? Forward text to, Tony Kilaw? Yes, Your Honor. So, Attorney Salazar, can you kindly confirm kung meron? Uh, Attorney Leonardo pala. Sorry po. Good morning, Mr. Chairman, and to the honorable members of the Committee on Public Order and Safety. Yes, I do confirm the exchange of messages between me and City Administrator Attorney Henry B. Salazar. When in fact, nung May 18 po na yun, yung cellphone ko po, later ko na lang na-notice that as early as 2:48, then there was another call on 3:05, 3:33. I was able to talk only to my wife at close to 4, maybe 3:58. Ang message is that my brother-in-law was picked up by the police. We don't know yet the circumstances. And so baka raw makatulong si City Admin in locating or at least getting information as to his whereabouts because of concerns of safety muna. And I was able to call Attorney Salazar 4:02. I told the name of my brother-in-law, Louis Franco Kilaw. And nung 4:10 PM pa lang siya nag-message, which I confirm the earlier statement. Sir, good PM, Louis Franco B. Kilaw is arrested for violation of RA 9165. He is now undergoing arrest procedure and documentation at Pasita Substation, sir. And my reply is thank you, Pre. And then there's another message coming from Attorney Salazar. Sir, good PM, Louis Franco B. Kilaw is arrested for violation of RA 9165. He is processed for documentation and inquest procedure tomorrow. Tapos po, Mr. Chair, 11 days ang nag-elapse. Bago ko natanong kung sino po ang nag-text. The response to me was that, Pre, tanong ko kung sino nag-text sa niya na police officer. The reply to me by Attorney Salazar was that finorward sa akin ng Chief of Police, Pre. Anong nangyari sa case? So in other words, yung chief, si Colonel Legion, ang nag-text kay administrador na sinasabi na nahuli na si Louis Kilaw, alas 4 ng hapon nag-text sa iyo. Maybe even earlier kasi 4:10 Even 4:40 na earlier. po sila nakapag So in other words, you confirm the statement of Tony Kilaw na merong nag-text sa iyo si admin. At sinasabi ni admin, ang nag-text sa kanya ay si Chief of Police. Yes, Mr. Si Colonel. Colonel Legion, can you kindly submit to us all that documents? Nasa record pa ba ng cellphone po ninyo yan? Attorney Leonardo? Yes, Mr. Chair. Nasa inyo pa ho? I think it was submitted already to your office.
Nasa atin na yun. Sige, pwede yung pakita natin para makita ng mga members natin, ano? And for the appreciation of all the resource speakers. So meron tayong meron? Asan? Pakita natin. So yung text na yon na nagsasabi na alas 4, sinasabi ni Chief of Police, nasa kanila na yung tao. Tingnan muna natin. Gusto ko makita. Nandiyan ba? At any rate, Colonel Legion, nag-text ka raw kay Administrador Salazar. Salazar ba? Na nasa inyo na yung tao. Sir, it's a subject for confirmation and verification, sir. Paano explain po, Mr. Chair. Colonel. Paano subject to? Sige, Mr. Chair. explain mo muna. Explain mo muna. Yes, sir. Oo. That time, sir, around 4:30, sir, meron na kaming sa PDEA, sir, PDEA sa coordination confirmation na coordination namin, sir, na ang subject for operation is si Tony Kilaw. Si Louis Kilaw. Yes, so sinasabi mo yung sa affidavit ninyo, na sinasabi ninyo sa affidavit ninyo, subjected na siya nung alas 4 at kumuha kayo ng go signal sa PDEA at binigyan naman kayo ng go signal. But according to sa sinasabi niya, 4:40 pa lamang ay he is arrested already. Ito, nakuha ko na yung Louis Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. Arrested na, Colonel. So kung arrested na, bakit ang sinasabi mo ngayon subjected pa lamang siya? Chairman, Okay, before Congressman Paduano, Congressman Akop, are you saying something? O kung wala, si Paduano na ang sasabihin natin. Ako sabi natin. I would just Sige. I would just like to remind the resource persons to answer the question. Huwag po silang mag-explain kaagad kasi masama pong tignan yun dahil masyado ka ng defensive pag ganun eh. You answer the question first and then you wait for the person asking the question for you to explain. Eh kung answerable by yes or no lang. Kasi parang umiiwas ka na agad, happy eh. Kasi hahabulin din kita under the principle of command responsibility. Yun ang line of questioning ko sa iyo. Okay, thank you so much for that reminder, Congressman Akop. Congressman Paduano, you were saying something. Just to add to the point raised by the Chairman Akop. Colonel, kasing tanong sa iyo, if you have an exchanges with the city administrator, yun lang yun. Kay Salazar, you confirm na mayroon o wala. Kasi that was alleged by attorney. And he has proof on that text messages. Do you confirm or not? Yes, sir. We have a conversation. So meron kayong exchanges. At kino-confirm mo rin na binanggit mo tong tinext ni attorney Leonardo na he is arrested. Yes or no? Yun lang naman eh. Kasi makikita rin naman natin doon sa text nila eh. At si Attorney Salazar, I think he's around already. So, he will be confirming or denying it. So, ikaw rin may ipit dito, Colonel. So, be truthful. Again, I would like to remind nga kayo, be truthful lang. Maging honest po tayo sa ating mga sinasabi dito. Kasi, mabigat tong magiging problema mo, Colonel, kapag hindi mo sinabi sa amin ang katotohanan. Sabihin mo na sa amin kung talagang binanggit mo yun, na he is arrested already. Yun lang naman, Colonel Legion. Sinext mo ba kay Attorney Salazar? Sir, ang ibig ko Yes or no lang, yes or no. may exchanges po kami ng text message, sir. At ito, sinabi mo to. Medyo may nagkamali po ako dyan, sir. Kasi doon sa Paano ka nagkamali? Ganito, Chairman, just to interject. Ganito lang, sagutin mo Sige, lang. go ahead. Bago ko mag-explain, nagkamali ka, sagutin mo, is it true and correct? Yes, sir. We have a That conversation. no. Second is it correct that was the conversation between you and Attorney Salazar? Bago mag-explain na mali ka, nagkamali ka. Totoo ba yun? Hindi. Kasi wala rin, Colonel, papatawag din namin si Salazar. Pag
And I warn you, pag pinatawag namin si Salazar, kinonfirm na yun ang text messages nyo, and you're lying in this committee, I will cite you in contempt. Okay. Oh, Thank you so much. now, ang tanong, Chairman, ang tanong, Yes, go ahead. correct ba yun? Yung exchanges ni Salazar o hindi? Correct yun, sir. Oh, thank Okay, you, so, Chairman. alright. Maraming salamat, Congressman Paduano. That's the reason why we are reminding you in a peaceful manner, Colonel Lijen. As much as possible, I want to make this in a peaceful manner para hindi na natin nakikita yung emosyon ng mga congressman na narito. Gusto ko sabihin nyo yung totoo. Kanina nandun tayo sa opisina, sinabi ko sa inyo. Di ba? Kasi congressman nyo ako dun dati 9 years ako dyan sa San Pedro Sabi ko, be truthful. Be honest. Kasi we will find out the veracity of your statements here. Lalabas at lalabas yan. And I wanted it in a peaceful manner para hindi na nagre-react yung ating mga kasamang congressman. But now that you have confirmed that you have stated this true text sa iyong administrador at pinasa kay Attorney Leonardo. So, ang ibig sabihin, mali yung kinonduct nyong operation. Dahil nahuli nyo ng 1:36 PM pa lamang, ng 1:36 PM pa lamang, pero according sa affidavit, 7:18 ay huli na sila. Ay 7:18 pa lamang sila nahuli. And that's the reason why etong mga pulis na to, sila yung team leader si Andy Guerrilla, lahat kayo pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo Sinasabi ng hepe nyo, arrested na Alas 4 pa lang ng hapon. Pero dito, sinasabi nyo sa affidavit ninyo, 7:18 nyo nahuli yung tao. And that's constitute a crime. Hindi lamang yun ang aabuti nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Guerrilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa affidavit nyo? Yes, Your Honor. Oh my goodness. Sige, pakita yung bike. Sino may-ari? Si Kent? Meron ka ba Yes, Your Honor. ebidensya? Meron po kaming picture. Nasaan? Your Honor, emphasize ko lang po na yung sinakayan nung nagnakaw ng bike, yung nagangka sa kanya nung papasok sila doon sa bahay ni na Louie, ay yung Gecko Lia. Yung Gecko Lia. So sino si Ecolea? Ecolea, ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. No, Patrolman Ecolea. No, Your Honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie. Sige, pakita natin. So he can easily identify kung sino yung taong inangkas niya. Pakita nyo muna para makita natin kung totoo yung yung picture. Ito, Andy Guerrilla, head ng team. Your Honor, mismo si Ken po yan. Si Kento. Ito yung bata, may-ari ng bike. O, sige, asan yung kanina sa video na nakita natin lumalabas sa may dalang bike? Pakita natin yung yung video. Andy, so wala kayong kinuwang bike. And even the yung motorbike na ginagamit ni Louie, hindi nyo dinala. Hindi po. Sige. Okay. Tony Kilaw. Your Honor, napakalinaw po sa video na yung sinasakayan po ni Mr. Guerrilla ay yung motorcycle po ni Louie, papunta at paalis. Ayan. Ito. Meron din po akong picture ng motorcycle. At kung i-enhance po natin yung CCTV, ma-identify po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakyan niya ay iisa.